naabutan kami ng train crossing, oh. Kaya abutin tayo ng siyam-siyam dito dahil lang sabi medyo mahaba yan. Sa kapag huminto pa. Hindi atras lang siya kasi mag-change ng lane. Oh, yan na, Wala okay na pang siya. 5 minutes eh. Kung bumalik tayo. Diwaw. Mabilis na dito ang takbo namin. Ito ay 4 lanes. Doon sa kabila 4 lanes. So 8. Lawak, oh. Yung almonds plantation. Ang yaman nila ng almonds dito. Yung train na napakahaba, oh, yung sasakyan ng mga cargo. Magta-travel po kami mula dito sa Bakersfield hanggang doon sa Loma Linda University Campus. Si Agnes ngayon ang driver at si Tito. Sila po yung sponsor namin dito sa California. Freeway, kung baga super highway sa atin. Dadaan muna kami dito sa bahay ng relatives ni Eva na si Manang Julie dito sa Delano City. Our travel hour drive 3 hours and 14 minutes. Nagsisimula kami rito ng kapaligiran dito, mga taniman. Napakalawak na area, agricultural farms. Mamaya banda roon dyan sa unahan, mga bulubundukin na yan. So yun yung mga grapes. Ang kulay niyan ay iitim pa sapagkat wala pang mga dahon. Maraming tanim, carrots, asparagus at iba-iba pa. Mga pananim dyan, napakalaban. Ang sinasabi nila ay mga trigo daw yan with plantation. Dito sa Bakersfield ay mayaman sila sa agricultural farms. Napakagandang environment, green. Ito naman ay oranges plantation. Alam mo, ang akala ko ng Sa oranges, kabila, sobrang malalaking puno. sa kabila ito Mas ay almonds malalaki pa sa level. trees. Ang lawak ng plantation. Ganito lang pala kalalaki itong mga orange. Lapitan. Dakkel, di ba? Lapitan. Dakkel nga puno. Oo. Kabasik lang ito. Puri dako ide da. Ano da Jim? Ito na yung mga kabundukan na dadaanan namin. Itong lugar na ito ay Delano City Agricultural Farms Areas. Katabi lang ng Bakersfield City. Highway na papunta sa Loma Linda. Cute nung green na yan. Papasukin na namin yung nakikita naming kabundukan dyan. At yung mga hills dito na nakikita namin ay napakagandang pagmasdan. Yung mga damo, parang dinaanan ng lawnmower. Mula dito sa malapit hanggang doon sa bundok. Pansin ko dito, yung hanggang doon sa tuktok, parang walang puno. Wala na. Maliliit yung mga punong kahoy. Yan daw ay natural grass dito. Bermuda grass. Parang na lawnmower eh. Pero hindi sapagkat napakalawak ang area na yan. Mula dito hanggang dun sa bundok. At wala namang katao-tao. Parang carpeted. At hindi naman yan bukid na tinatanim ng tao. Amazing nature creation. Parang may carpet siya. Parang base. Mapawaw ka talaga. O dito ay may mga tanim na. Lemon plantation naman ito. Napakayaman ng kalikasan dito sa California. Napakarami makakaing prutas. May ulap tapos may mga puti-puti doon, yung mga isno na yun eh. Doon sa bundok, dito naman sa mga plain areas, plantation yan. Mayroon dyang orange, may almonds, may pistachio, at saka yung mga trigo. At marami pang ibang pananim. Kanina marami kaming nakikitang mga baka dito, dyan sa mga hills. Green pastures, ika nga. Mga puno dito na napansin ko, yung hindi siya matataas eh. Ano na siya, parang wild tree lang siya. Hindi kagaya sa Pilipinas na talagang tataas ng poste at katawan ng punong kahoy. Pinakabutas ang tunnel. Diyan dumadaan ang train sa tunnel. May mga punong kahoy pero hindi naman sila matataas. Cute tignan eh. Hindi naman dikit-dikit. Napakaraming windmill rin dito sa napakaraming bundok na dinadaanan namin mula pa kanina.
Maganda yung sites na pinatuyuan nila ng windmill sapagkat kalbo naman yung kabundukan. Mountainous desert ng California. Mahaba po itong travel namin. Non-stop dahil desierto, walang katao-tao. Ito yung bundok dito. Ito naman yung train, ang haba niyan. Cargo trains at malayo po ang nararating niyan. States to states. Kanina yung doon sa kabila, binilang ni Mrs. 70. Ito siguro, hindi rin lang ito 70. Talaga napakarami na nito. Ito na yung lugar na disyerto dito sa California. Kasi yung bundok doon, walang mga puno. Talagang dry. May mga halaman dito sa plain, marami ring cactus. Halamang pang disyerto. Maliliit na damo, lupa ay buhangin. Ang takbo ng sasakyan ay 120-130 miles per hour. Dito sa Amerika, hindi po ginagamit ang kilometers per hour, miles per hour po. At saka walang traffic. So, ibig sabihin, kung gagamit tayo ng kilometers per hour, iaabot ito ng 6 and 7 hours. Plus traffic pa. Bago kami makarating sa aming destination. Sabi ni Agnes, pagbalik daw namin mamaya, dadaan kami sa Irvine City ng California. Bibisitahin namin yung kanyang anak na doon nag-aaral. Na si John Norumbay sa disyerto ng California. Atag. Napakalawak na disyerto. Oras na? 6-6. Anong bayan ito? Ha? Anong bayan na ito? San Bernardino City. Kanang umalis mo kids dahil dito ka lang mag-e-exit. San Bernardino City. In 1.1 miles, take exit 74 to Tippecanoe Avenue, Anderson. San Bernardino City na tayo. Si Tito na ngayon ang nagdadrive. Pagod na si Agnes. Palitan lang sila ng pagmamaniho. Ang sinasakyan namin ay Mercedes-Benz SUV. Loma Linda University Medical Center. Ayun na. Ayan. Iganyan mo, Uncle Bart, para nakita sana yung sa taktok. Ayan Loma Linda Academy. Loma Linda Academy. Ayan Doon, sa tuktok doon. Ito. Pero yung... Parte niya pala dito. Dumating na kami. Alas 6 ng pasado dito sa Loma Linda. Loma Linda University Medical Center. Ang laki po nito. At last, personally, nakita na rin namin ang well-known na Loma Linda University and Campus na dati ay nababasa lang namin sa mga article ng Adventist Review at mga sulat ni Ellen White. Salamat po sa panonood at nag-iiwan ng isang mensahe ng Panginoon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 12. At ito po ang wika. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus na kailangang maging matiisin kayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.